Lumaki ako doon sa environment na yung family ko palagi may away sa relative, sa kapitbahay. Mahirap lang kasi kami. Sila mama, sila papa. Hand to mouth. Hand to mouth lang yung status namin before. Doon sa murang edad ko, naniniwala ako may Diyos. Pero bakit ganon? Bakit palagi nag-away? Yung papa ko that time, bisyoso, laging lasing. So dahil laging lasing, away sila palagi ni mama. Nung nag-high school po ako, doon ako namulat sa lahat ng kalokohan. Doon ko po natutunan mag-cutting. Nasama ako sa mga nagsha-shoplift, nagpipickpocket. Nung high school, doon ko rin po na-experience na manigarilyo, uminom ng alak, lasingan. Nasama rin po pala ako sa, sa fraternity. Pero ganun din, parang dumami lalo yung tanong sa isip ko. Naghahanap ako ng Diyos. Gusto kong maging mabuting tao. Pero doon sa paligid ko, parang puro masama yung ginagawa. Nung college ako, first year, may classmate ako, long hair din. Pareha kami ng hilig, mga rock that time. So, tropa-tropa kami. Sabi niya, kailan ka pa magpapagupit? Para ako na yung pinakamahabang buhok doon sa klase. First year yon. Tapos, second year, nagulat ako sa kanya, nagpagupit siya ng buhok. Then, one day, in-invite niya kami, may pupuntahan lang daw. Samahan mo ako dun sa isang magmamaya. Sige tol, samahan kita mamaya. Tapos, naglalakad kami doon sa PUP. Ang tumbok talaga namin doon sa sa Apo, Alpha Pi Omega. Kala ko doon kami papunta. Nagulat ako, biglang lumiko kami sa kanan. Tapos pagbasa ko doon sa organization, Bible Reader Society of the Philippines. Naalala ko noon, ang ginagawa natin dito, masunog tayo dito. Bumalik kami noong Bible study. Yung first Bible study na natin ko sa Bible Readers. Nakita ko yung mga kabataan, ang galing sa Biblia. Naalala ko doon ko narinig yung na may dahilan pala kung bakit nilikha ng Diyos yung tao. Yun, namangha ako nung araw na yun. Pag-uwi ko, from doon sa loko-lokong bata. Pag-uwi ko, hinahanap ko yung Bible namin sa bahay. Talaga hinahanap ko, ano yung Bible natin? Tapos yung mga na-jot down ko doon sa Bible study, binasa ko doon sa Bible. Alam mo yung parang nakaramdam ako doon ng kakaiba eh. Kasi yung nagkaroon ako ng interest sa Biblia, sa mga salita ng Diyos. Tapos, ayun, ng mga sumunod na araw, tambay kami doon. Tawag kasi ng bread tambayan eh. Doon ko nakita yung mga kabread na yung tinuturo nila, yung pinag-aaralan nila sa Bible study, yung mga sinishare nila, ginagawa rin nila. Kumbaga, isinasabuhay nila. Ang isa sa tumatak talaga sa akin yung bread lunch. So doon sa bread lunch, sabay-sabay na kumakain ng pananghalian yung mga kabread. Yung mga kabread, hindi lahat may pera. Merong mag-share, merong walang ma-share. Pero ang isa ang kailangan, dapat lahat makakain. Naramdam mo yung pagkakaibigan ng mga kabread, and kakaibang pakiramdam talaga na super close nila at yung nagtutulungan, yung pagtutulungan ng mga kabread, talaga yung paglilingapan nila kung may problema. So makikita mo nyo po talaga yung pagmamalasakit to sa mga kabread. So lahat ng mga Bible study, pinupuntahan ko. Natapos, onti-onti, ini-introduce na nila yung merong tunay na iglesia sa Biblia. Yun eh, una prayer meeting dito po sa lokal ng Santa Mesa. So, unang pasok pa lang dun sa lokal, talagang ramdam nyo na po yung mga kapatid, yung pagsaludar ng mga kapatid. In-invite po nila ako sa live Bible exposition. So, yung mga kabread po kasi noon, nag-usher sila. Pagpasok namin, pinagsuot nila ako ng
ng long sleeve. Tapos yun, nakasama ko sila mag-usher. Oo, nag-usher. Tapos doon pa kami na-assign doon malapit sa kwarto nila Brad Eli. So, tuwan-tuwa ako. First time ko makita si Brad Eli noon ng personal. Tapos, around December 2004, in-invite naman po nila ako sa live, yung makakapagtanong kay Brad Eli. And awat tulong by February 4, 2005, doon po ako na-bautismuhan. Ikot ka na naman ng ikot. That time, 17 years old pa lang po ako. Pupunta ka na naman kay Soriano. Nagalit sila kay Brad Eli. Na maghapon ka na sa ay buong linggo ka na dyan. Tawat pagka weekend, dadalo pa ng pasalamat viewing, pagsamba. May tiyempo nga nun. Pumunta si mama dun sa lokal. Pinapauwi na ako. Labas niyo yung anak ko! Pero awa ng Diyos kasi yung time na yon, pinasimulan na ni Kuya Daniel yung clinic ni Kuya. So, okay, si mama ng clinic ni Kuya. So, pagka upunta sa UNTV si mama, ayun, pag nakikita niya si Kuya, niyayakap niya si mama. Ayun, so napalapit siya kay Kuya. Tapos, eventually, napalapit na rin siya kay Brad Eli. Nung naanib na po ako, mas dumalas po yung pag-attend namin sa mga event. Pinaka-duty po namin, kami po yung sa coverage. Kami po yung nag-document, picture, nag-video. Naging part po kami ng Bread Media Kids. Kami po yung nag-document ng mga event ng Bread that time. Mga mid-2005, patawag po sa UNTV sila Direct Dom na kailangan po nila ng makakatulong sa UNTV. So, yung first duty po namin noon, June 4, 2005. Working student po kami noon. Isang program lang po every morning. So, after po noon, biyahe po kami noon papunta school. Doon na po kami nag-aaral sa bus. May hawak pa ako reviewer, papasok sa school. Tapos after school, duty naman sa Bread. So, yung gabi, duty yun sa Bread. Tapos, hanggang madaling araw, punta ulit ng UNTV. Madalas, halos walang tulog. School, UNTV, then Bread, and then repeat. Ang dami ng activities, tapos napasok pa sa UNTV. Pero, doon pa tumaas yung mga grade namin. Kahit maraming activity, hindi namin napabayaan yung pag-aaral. So, that time, 2006, nag-full-time na po kami sa UNTV. So, lahat na ng mga program, naka-duty na po kami. Awa ng Diyos, from production assistant, naturuan po na mag-camera, na-duty rin po sa news. Baga nagkaroon ako ng pagkakataon para mag-apply sa creative department. Ang isa po sa hindi ko makakalimutan yung year 2013. May niregalo po sila na drone kay Kuya Daniel. Then, pinatabi po ni Kuya Daniel sa akin. Ngayon lang kami nakakita ng ganong gadget. Then, after a week, pinapunta po kami sa Tacloban. Dahil that time yung Typhoon Yolanda. Ano pong gagawin po doon? Sabi ko kay Kuya, paliparin mo yan doon. Paano po paliparin yan? So, hindi ko alam paliparin. Hindi ko pa nga na-try. That time, wala pang masyadong mga tutorial. So, nag-rely lang talaga ako doon sa manual. So, habang nasa aeroplano kami, pinabasa ko yung manual. Tapos pagbaba namin doon sa Tacloban, awa naman ng Diyos, lumipad. So yung lipad na yon, yun pala yung isa sa gagawa ng history sa Philippine broadcast. Dahil awat tulong po ng Diyos, ang UNTV, ang kauna-unahang media station sa Pilipinas na gumamit ng drones sa pagbabalita. Ang mensahe ko po sa mga kabred, mahalin natin yung mga tungkulin po natin, pahalagahan natin kung paano yung unang drone na iniregalo kay Kuya na naggumawa ng kasaysayan sa larangan ng pagbabalita. Sana ganun natin i-treat yung ating mga tungkulin. Gaya ng isang regalo. 'Di ba? Isang regalo na mamahalin mo, iingatan mo. Yung tungkulin, hindi naman basta sa tao galing yun eh. Di ba? Bigay yun ng Diyos. Regalo ng Diyos yun. Kaya nagpapasalamat po ako sa Diyos na nasaksihan ko kung paano gumawa si Kuya Daniel. Kung paano sa Bread,
na unang naikayat ako na yung sinasabi nila, sinasabuhay ng mga kabred. Kay Kuya Daniel, nakita ko rin yun. Yung tinuturo niya, yun din sinasabuhay niya. Yun din yung sinasabuhay niya pati sa pamilya niya. Lalo na sa mga kapatid. Apat tulong po ng Diyos, currently, ako po yung producer ng Manibela program ni Kuya Daniel. And yung ating isa sa advocacy project natin, yung Ocean Care Initiative. Then bukod po doon, naipagkatiwala din po yung creative section naman po ng UNTV. Sa ibabaw ng lahat, katuwaan. Ako po si Brad R.G. Purisima mula sa MCGI Bible Readers at ito ang istorya ng aking pananampalataya.